Hello, good morning everyone. I'm Brother Froilan Schneider Macursablo. So this is it. Upon of your request, marami po ang nagre-request na magpakita naman daw po ako habang nag-happy preach. So this is it. Good morning everyone. Kumusta po ba ang iyong umaga ng Wednesday morning na ito na napakaganda? Even though mainit, pero okay lang yun, kaya natin yan dahil kailangan pag-initin natin ang ating pagkapit sa ating amang nasa langit. Dahil sa mga nangyayari ngayon, sa mga panahong ito ay nagiging talagang kakaiba na kailangan natin kumapit sa ating Panginoon. At overwhelming po, ang daming nagpa-follow, ang daming nagmi-message. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid, mga kaibigan. At huwag po kayong mag-alala, umasa kayo na patuloy akong maghahatid sa inyo ng mga mensahe, mga salita ng Diyos. Dahil sa panahong ito, napakarami po nang nauuhaw sa mga salita ng Diyos. Napakarami nang nagugutom sa mga salita ng Diyos. So, kailangan talaga magbahagi tayo ng pananalita o mga salita ng ating amang nasa langit. Dahil marami sa panahong ito, marami ang nagdurusa, maraming mayroon mga takot sa kanilang puso, sa kanilang mga isipan, natatakot, nag-aalala dahil sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Dahil kagaya niyan, baka daw magkagulo yung China dito sa South Philippine Sea, baka daw madamay tayo sa gulo o baka magkaroon daw ng mga lindol dahil yung mga balita ngayon, may lindol daw na darating na pinakamalakas, na the big one dito sa Pilipinas at talagang marami po ang masisirang mga infrastruktura at maraming mamamatay. Huwag po kayong matakot, kumapit kayo sa ating Panginoon dahil lahat naman tayo maglalaho, lahat naman tayo mawawala. Ang pinaka-importante mga kaibigan, mga kapatid, we must be ready when time comes. Always be ready because we don't know when it will happen. Hindi po ba? So kinakailangan talaga kumapit tayo lagi sa mga salita ng Diyos para bigyan niya tayo ng kalakasan, bigyan niya tayo ng malinaw na pag-iisip, matanggap natin ang lahat ng bagay na dumarating sa atin sa araw-araw. Dahil lahat naman tayo ay kanyang nilalang, lahat tayo ay kanyang minamahal. Ikaw man ay makasalanan, ikaw man ay may mabigat na kasalanan, marami kang nagawang pagkakamali sa buhay. Subalit pag ikaw ay lumapit sa ating amang nasa langit, sa ating Panginoon, lahat yan ay kanyang babaguhin, lahat yan ay kanyang lilinisin mga kaibigan. Maniwala po kayo. Dahil maraming beses po nangyari yan sa buhay ko mga kaibigan. Dumanas ako ng kasaganaan, dumanas ako ng kahirapan, ilang beses po ako nadapa, ilang beses akong bumangon, ilang beses ako nag-backslide. Subalit, hindi pa rin ako sumusuko, pilit pa rin akong bumabangon kasi ako, siyempre tayo bilang tao, kung minsan, in this world, there are so many temptation, maraming tukso po talaga, kung minsan pag mahina ang iyong kapit sa Panginoon, matutukso ka. Ako, inaamin ko, dati po ako, nag-i-extra po ako sa mga pelikula, nakasama ko na po yan sila Vilma Santos, si Rudy Fernandez, sa bitayin si Bibi Ama, si Vilma Santos at Ernie Garcia, sa kanilang pelikula na Amorsico, Kumakabit, Borlis Queen, sila Alma Moreno noong mga 80s, 70s. Lagi po ako nag-i-extra sa mga pelikula. Naranasan ko po yan, naranasan ko ang kasaganaan, nagkaroon ako ng maraming sasakyan, nagkaroon ako ng maraming pera. Subalit, dumarating din talaga sa dulo na susubukin tayo ng ating Panginoon. Lahat yan ay maglalaho. Lahat, pati kaibigan. Pag once na naglaho ang iyong mga material na bagay na inipon, na naglaho lahat, nawalan ka lahat, lahat mawawala mga kaibigan. Kahit kaibigan, walang matitira. Ubos lahat. Alam mo sino ang natira sa akin? Ang Panginoon. Kaya sa Kanya ako kumapit. Ilang bisis man ako nadapa, ilang bisis man ako nagkamali, nagkasala, pilit akong bumangon at lumapit sa Kanya, kumapit sa Kanya. Alam niyo mga kaibigan, tayo ay patatawarin ng ating Panginoon dahil pangako niya po yan. Ang sabi nga niya, patawarin niyo ang iyong mga kapatid na nagkamali sa inyo. Ilang bisis man siya nagkamali, walang hanggan na pagpapatawad. Kasi napakasarap sa ating dibdib ang nagpapatawad sa ating kapwa, hindi po ba? Kaya mga kaibigan, kung kayo ay nangangamba, huwag po kayo matakot. Kumapit lang sa ating Panginoon. Panghawakan natin ang mga salita ng Diyos dahil nariyan siya lagi, hindi man natin nakikita. Subalit, nariyan sa ating nararamdaman. Kasi tulad nga ng lagi kong sinasabi na talinhaga, ang hangin, nararamdaman natin. Hindi natin alam kung saan nanggaling, hindi natin alam kung saan patungo. Subalit nararamdaman natin, pero hindi natin nakikita. Hindi po ba mga kaibigan? You can't see the wind, but you can feel it. We don't know where it came from and we don't know
where it's going. So, ganun po ang ating Panginoon dahil ang ating Panginoon, mga kaibigan, ay isang espiritu. So, hindi natin siya nakikita. So, nais niyo po ba makasama siya doon sa everlasting life na ipinangako niya sa atin? Dahil tayo niligtas niya sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa cross. Isasama niya tayo, mga kaibigan, sa paraiso. Lumapit lamang tayo at kumapit sa kanya. Ano man ang mangyari, huwag tayong matitinag. Pag nilay-nilayan natin lagi ang mga salita ng Diyos sa araw-araw, hindi lang po tuwing linggo. Kailangan po everyday yan. Every time you wake up in the morning, every time you go to sleep, you must pray, you must talk to Him, kasi ang Panginoon nariyan lagi, kahit saan tayo nandoon. Andyan lagi sa paligid natin ng ating Panginoon, mga kaibigan. So sa panahong ito na high-tech na ang mga social media, marami pong mga problema, maraming mga suliranin na dumarating. Andyan maraming mga scammer, maraming nanluloko, maraming mga sexual predators na nagdadatingan. Kaya nga lagi kong inuulit, mag-ingat po kayo sa pagpupost ng inyong mga picture dahil talagang gagamitin po yan ng mga sexual predators. Mag-ingat po kayo, hindi basta-basta post lang kayo ng post. Kaya mga kaibigan, ang i-post nyo mga salita ng Diyos. Kasi napansin ko po, dati po, wala akong ginawa sa TikTok kundi magsayaw na magsayaw. Kahit puntahan nyo po, F.is Macris Ablo sa TikTok. Ang dami kong TikTok doon. Sayaw ako ng sayaw. Maraming nagbo-view, maraming may gusto. Pero ngayon, binago ko po yun lahat. Binago ako ng ating Panginoon. Ang ipinopost ko po ngayon ay puro mga salita ng Diyos. Puro mga biblical words. Puro tungkol sa Diyos. Nagulat po ako, nagpapasalamat ako. Napakarami po mga nagbo-view. So, ibig sabihin, maraming gutom, marami ang nauuhaw sa mga salita ng Diyos. So, kailangan magbahagi po tayo ng magbahagi. Alam niyo po, hindi pa ako kumikita dito. Wala pa akong kinikita dito. Ang tanging dalangin ko sa Panginoon, bigyan lang ako ng kalakasan, kalusugan at katalinuhan upang patuloy ako makapagbahagi ng mga salita ng Diyos. I don't need any reward. I don't need even a single centavo. I don't earn anything. Ang nais ko lamang po, makapagbahagi sa inyo ng mga salita ng Diyos dahil masaya po sa pakiramdam. Masarap po sa pakiramdam, napakaluwag sa pakiramdam. At the same time, yung bigyan ka lang ni Lord na nagigising ka sa umaga, may pagkain ka sa araw-araw, di ba napakalaking blessing yan? Wala kang sakit, wala kang karamdaman. Samantala yung iba riyan, mayayaman nga, maraming pera, may mga mansion, subalit punong-puno ng kapigati ang kanilang buhay, maraming suliranin, maraming problema, may cancer, mga nasa ospital. Hindi ko na ilalayo, tingnan niyo si Chris Aquino, napakayaman, pero ano ngayon ang dinaranas ni Chris Aquino? Nais niyo pa yung ganun? Nais niyo po ba yung ganun? Na mayaman nga siya, pero ang dami niyang nararamdaman, ang dami niyang nararanasan sa buhay. So tayo, kahit wala kang halos makain na, 1 day 1 8, mapalad pa rin ikaw, kaibigan, mapalad pa rin tayo, kaibigan, dahil tayo ay narito, nabubuhay, malakas, walang problema, walang sakit, walang suliranin. Hindi po ba napakalaking blessing? Kaya tuwing gigising kayo sa umaga, Lord, thank you sa gising, thank you sa blessing,